Urban Explorer po. Sa may gusto sa mga falls, dito po ulit tayo sa Barangay Rosario, na nasa timog na bahagi ng bayan sa Mauban, kung saan ipapakita ko po sa inyo ang isa pang mga falls na hindi pa rin gaanong kilala. Na talaga naman kung sa personal nyo makikita, tulad ng Tinibdan Falls, aba, may kalayuan man sa bayan, ay masasabi nyong sulit naman ang pagpunta. Kaya tara, panoorin nyo lang po itong video upang ito sa inyo ay akin ding maipakilala. Pero bago po tayo magpatuloy, kung bago lang po kayo sa channel ko, please subscribe na, i-like ang video, and click notification bell lang po. Salamat! Ang Ilais Falls, talagang isa ring kamanghamanghang lugar sa barangay na ito. Kung falls din lang ang pag-uusapan, paano po ba naman? Bukod sa halos magkakabuntot lang ang mga bagsakan ng tubig, magkakapanunod din pati ang mga tampisawan sa kahabaan ng sapang ito. At tulad din ng ibang mga falls na dati nang kilala dito sa Mauban, ay hindi rin po ito papahuli. Para po sa inyong kaalaman, ang Ilais Falls ay narito lang po sa bahaging ito ng barangay, sa isang ilayang kasangang sapa ng Pinagabakan River, na konektado naman sa mayor na ilog ng barangay na ito, na nagmula naman sa bahaging hilagang silangan ng bayan ng Tayabas. At sa ngayon po ay wala pang ibang mas magandang opsyon para marating dito, kundi maglakad. Magmula sa kalsadang ito, dito sa dulo ng Sitio Romualdez sa barangay Liwayway, kung saan abot naman po dito ang anumang service o sasakyan. At mula po dito ay nasa mahigit isa o kulang 2 oras naman pong paglalakbay ang kailangan para marating ang nabanggit nating mga falls. At sa mapa pong ito nyo makikita ang trekking trajectory kung paano makarating dito. At sa tansya po natin, naglalarong 3.5 to 3.7 kilometers ang layo sa paglakad. As usual, tulad ng iba, dito, challenging din ang daraanan. Maanong dadaan sa mga ganitong lugar, may bago at lumang pathway, at maanong tumawid ng ilog at sapa. Kaya po ang tagal ng paglalakbay ay nakadepende na rin sa kung gaano kayo katatas sa ganitong lugar. Pero kung taginit naman po, sa palagay ko'y mas madali-dali na makaparito dahil salis na ang putik sa daan. At sa banda pong ito ng pathway mga ka-adventure, dito na po ang simula ng ating baybay sapa para marating na natin ang magagandang falls sa sityong ito. Konting lakad na lang, in 350 meters or less mula sa parting ito, ay makukumpleto nyo ang waterfalls adventure nyo dito. Kaya tara nang umilaya, tuloy lang sa panunood para makita nyo rin kung anong meron dito. Masaksihan ang ganda ng paligid sa pamamagitan ng bidyong ito. Dito na po nagsimula ang malakas na lagas-lasan. Nagpapahiwatig na may mga transitions of level na o mga paakit na bahagi ng sapa. At dito na nga po makikita ang mga bagsakan ng tubig. Mayroong mababa, may mataas ng konti, at may mga tampisawang maliliit. Nakakatawang tingnan ano po. At ang isa pong ito, siya ang unang masasabing may taas, ang pinakaapat na falls, at ang kanyang magkasunod na tampisawan. Ito po ang view sa dalawang gilid niya. At ang view naman niya sa paitaas. Lakad pa po tayo pailaya na makita naman natin ang iba pa. Ganda rin ang mga lagas-lasan dito oh. Ang panglimang falls, mababa po siya ng bahagya sa sinundan. May sarili din siyang tampisawan. Ang view niya sa kaliwat kanan. At ito lang po sa ibabaw lang niya. May malawak-lawak ng tampisawan. Sa bagsakan ng tubig nitong si falls number 6. Oha, lino ng tubig. Halos kasing baba rin lang siya ni falls number 5. Sa itaas lang din niya, halos kadugsong lang si falls number 7. Na may kakambal pa sa kanan na may panchikiting pang tampisawan. Sakto talagang pangbata. Para kasi silang formang padulasan. Sa ilaya lang ng konti, may maganda rin lagas-lasan. Kung saan, sa malayong view nito, nagpapatanaw na ang pangwalang falls natin dito. And FYI po, ito na po ang pinakamalaki dito.
Sige, ilaya lang po tayo. At patuloy lang sa bidyong ito. Ayan. Ang pinakamalapad pating tampisawan sa lugar na ito. O ha, ganda mag picture-picture. At sure, masarap mag-outing at mag-picnic kasamang pamilya, loved one, at tropa dito. Kita nyo naman, ganda talaga ng view. Maging sa itaas pa nito, o sa kahit sa pesto na may iba't ibang anggulo. Dumako naman po tayo sa itaas pa nito, kung saan mga nasa 30 meters, more or less ang layo, makikita nyo naman si falls number 9. Yan na siya, mababa ng konti kay falls number 8. Yun nga lang, makitid lang ang kanyang tampisawan sa mismong bagsakan ng tubig. Pero mayroon pa naman po sa ibaba, malaki lang ng konti. Akit po ulit tayo mga ka-adventure. With my cam, nang patuloy ko kayong maitur sa pailaya ng sapang ito. Pero as usual, kung personal ko yung sasadya dito, iba yung iingat lang po na makaiwas sa anumang disgrasya. At sa layo din lang pong ito, mula sa itaas ni falls number 9, heto, mayroon na namang makikitang tampisawan sa bagsakan ni falls number 10. Makalong po ang pistong ito dito. E paano po ba naman? Heto at sawa sa mga puno ang paligid. Sa kaliwang parte naman dito, katabi niya itong maliit na tampisawan. Pwedeng pang kids at dito makakapag-enjoy din sila. Sa bagsakan ni falls number 11, nakasimbaba din lang ng kambal na pang 7. Ilayahan ko po natin ang video nang may pakita sa inyo kung ano ang meron pa dito. At heto, mga nasa 20 meters lang, meron pa rin tampisawan. Dami po, no? Para din sa Kalimba Falls, nakagsiedos. At mula naman po dito, hindi rin lang lalayo ng mga 30 meters ay may pahabol pa rin tampisawan. Oo man, ayan no. Malapad din siya at klase pang all ages pa. May parting mababaw at may parting malalim din naman. Talaga naman sulit ang pagparito ng mga nature lovers at adventurer tulad ko. Since mapuno, makantong din ang lugar nitong si falls number 12. Tulad kay falls number 10, kaya kahit maghapon, di kayo gaano mainitan kung magpipiknik din kayo dito. Na rin ang sceneries niya, no? Sa mga magnanais din po makarating dito, mag-message lang po kayo kahit sa Facebook page ko para ma-guide ko kayo at basta bakante, sasamahan ko kayo. Hanggang sa mga susunod po nating video, sana po nag-enjoy kayo sa panonood nyo.